Syempre nakakalungkot na until now, yung national level natin ay wala pa rin. Meanwhile, marami yung mga nagsusulputan, nabubuo ng mga anti-discrimination ordinances. Although, of course, I have to say na ang karamihan sa mga anti-discrimination ordinances na mayroon sa mga syudad, municipalities, and even ano pa mga levels of the local government, ang karamihan sa kanila wala namang implementing rules and regulations o yung IRR. So ang critic pa din namin ay walang ngipin yung batas. Kapag ka na-discriminate ka, kapag ka na-biktima ka doon sa lugar na yon kung saan umiiral yung ADO o yung anti-discrimination ordinances, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin at hindi pa rin alam ng mga nasa otoridad kung paano magre-responde sa iyong reklamo kasi wala siyang IRR. So hindi thorough yung pagsilip doon sa batas. I don't wanna say that it is parang lip service ng mga LGU. I know that some of our brothers and sisters in the community have worked tirelessly and cooperated with LGUs to create yung mga ADO na yon. Kaya, ang ano na lang namin ay panawagan namin, sana tiyakin nila talaga na magkaroon ng ngipin yung batas, magkaroon ng IRR para kayang ipatupad ng maayos, ipatupad ng tama at hindi naliligaw yung interpretation. Sir Jay, meron ba kayong nalalaman ng mga ordinansa o panukalang batas o mga batas na pinatutupad sa isang lugar na masasabi niyong commendable po para po sa inyo sa LGBTQ, baka pwede po siyang maging best practice din po sa iba pa pong mga lugar dito po sa ating bansa? Well, ang isa sa mga naiisip ko palagi, and they're very consistent with this, I will give it to them, ay yung proyekto ng Quezon City. Nagsimula ito doon sa comprehensive na anti-discrimination ordinance na talaga nakalapat doon sa yung pangangailangan ng queer community. Kasi kasabay noong kanilang ginawa na anti-discrimination ordinance ay nagkaroon din ng isang tinatawag na QC Pride Council. So, itong QC Pride Council na ito, na nagre-reflect actually hanggang sa baba, sa mga barangay level, nagkakaroon sila sa barangay level ay meron din mga barangay Pride Councils. So, talagang embedded at talagang naka-integrate yung work ng mga kapatid natin from the community doon sa kabuuang pag-address ng local government sa pangangailangan ng syudad. And at the same time, isa din sa nila, which I think ay sinundan na rin ng iba pang mga LGUs, ay yung pinasimulan na care card. So ito yung pagkilala doon sa mga queer couples na sila ang may karapatan at sila yung binibigyan, bagamat ito ay notaryo publiko, pero at least pagkilala ito ng ang may karapatan para doon sa kanilang kapareha ay yung kanilang partner. Diba? So magandang bagay yun, lalo na sa mga panahon ng crucial decision making, like halimbawa yung sa mga ospital and all, kasi alam naman natin yon na kahit anong mangyari, lalo na dahil wala nga tayong legal marriage dito. So kapag ka nauospital halimbawa yung isa sa kanila, sa queer couples, hindi naman nakakadalaw at hindi naman pinapayagan magdesisyon yung kanyang partner. Kahit pa nga, ang tagal na nilang magkasama sa buhay. So imagine being in a relationship for like 10, 15 years, 20 years, and yet sa mga crucial times, hindi mo kayang makita man lang yung mahal mo sa buhay. Ikaw ang kasama araw-araw. Pero hindi ka papayagan na makita man lang, much more, hindi ka papayagan na magdesisyon. So, Jay, ano naman ang masasabi niyo, no? Kasi 'di ba, recently meron po yung isang insidente, no, na kinasasangkutan ng isang LGBTQIA na nanakit sa anak ng kanyang kinakasama. Ano yung feeling or ano yung masasabi niyo kasi na-judge siya dahil sa kanyang gender preference at not doon sa bilang siya at ang nadadama yung komunidad na kanyang kinabibilangan? I think dapat sinisilip natin yung mga ganong instances, yung mga ganong pagkakataon sa punto de vista ng kahit within the queer community, talaga namang hindi perfecto ang lahat ng queer people. Pero hindi din usapin yun, hindi rin factor yung pagiging member of the queer community niya sa kanyang behavior. Kasi pag tinignan natin at sinilip natin yung mga anong tawag dito, yung victimization ng mga bata, mga kababaihan, or whatnot, sa isang relasyon, yung mga domestic violence, pag tinignan pa rin natin doon, yung suma noong cases,
ang pinakamarami pa rin naman ay yung mga kalalakihan Yeah. na nananakit ng kanilang mga kapareha na babae. So, I think it has nothing to do with being queer, with being Yeah. lesbian, gay, bisexual, or transgender. The point really is, dapat na-address ito ng gobyerno ng kasama ito sa na-address sa batas. Halimbawa, yung anti-VAUSI na nabatas natin, yung 9262, kasama doon yung lesbian couples. So, kailangan nakikita natin yung ganun. Magandang bagay na nakakasama sa mga batas na ganun, yung pagsilip sa queer community. Kasi nga, at least nakikita din natin na nare-recognize ng state yung existence ng mga couples na ito at protektado sila ng batas whatever happens, whatever the circumstances are. Ano man yun, either maprotektahan or mapanagot ang perpetrator kung perpetrator ang member of the community. So, nasa ganun siya. Pero at the end of it all, hindi nakasalalay, hindi porket siya ay lesbiana, bading o bisexual or transgender ay yun yung rason, yun yung factor kung bakit ganun ang kanyang behavior.